A blessed Wednesday evening po sa bawat isa. Good evening po. Amen. Salamat po sa bawat isa sa pagtugon. At sa lahat po ng ating pong mga bisita, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran po natin na nasa online, good evening. Higit sa lahat sa ating pong mahal na bishop na nasa Europe pa rin po. So patuloy natin isama sa panalangin. Magandang umaga po sa inyo o hapon dyan sa Europe. At tayo po nagpapasalamat for another opportunity that we can serve God. Amen? So, anyayaan ko na pong bawat isang tumayo. Ating pong ibigay ang ating pong 100% sa ating pong pagpuri at pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos as we start sa ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, ating pong bigkasin ng sabay-sabay. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Waiting po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there'll be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo pong lahat ay yumukod pumikit. Panginoon, dakilang Diyos, salamat. Salamat po, Panginoon, sa buong mahapong pag-iingat, patnubay, sa lahat po ng aming pong mga ginawa, whether kami po ay nasa office, working, sa aming pong mga school, sa mga estudyante, Panginoon, or even sa kanilang mga tahanan. Salamat po sa inyong patuloy na patnubay, pag-iingat, maging sa pagdako sa amin po, Panginoon, dito sa aming pong bahay-sambahan, upang kami po ay makapagpasalamat, makapaghatid ng aming pong papuri, at patuloy na pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Panalangin namin ng inyong patuloy na gabay sa bawat bahagi ng aming pong magiging programa this evening. Ang pangalan niyo lamang ang patuloy na madakil at maitaas sa bawat anak niyo, sa bawat tao, Panginoon, na tatayo sa likod ng pulpiting ito. Higit sa lahat, sa aming pong magiging tagapagsalita. Patuloy nga po siyang biyayaan ng karunungan at patuloy na may paliwanag, may paunawa sa amin, Panginoon, at kami po'y ma-encourage. Patuloy niyo rin pong patubayan ang aming pong mahal na bishop, nakasalukuyang pa rin pong nasa Europe at bahagi na po ng London. Ingatan niyo siya at patnubayan, palakasin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na gamitin sa inyong ministeryo. Samahan niyo kami, maging yung mga kapatiran namin parating pa lang, ingatan niyo sila, at naway patuloy, Panginoon, ang dakilang pangalan niyo lang ang madakila sa aming pong kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po muli sa ating lahat. Tunay Amen. po mga kapatid na kamangha-mangha po ang biyaya ng ating Panginoon at ng ating Panginoong Kristo. Kaya awitin po natin, sabay-sabay po tayo ng may galak, ng may saya, may ngiti
sa ating mga labi. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. Oh, the wonderful grace of Jesus, which is me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, darkening like a mountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most deep part. By its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, darkening like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Tunay nga po na napakabiyaya ng napakadakila at nakamamangha ang biyaya ng Panginoon. At ngayon naman po, pagdako po natin sa kalangitan, sabi po dito, we have a new name in glory. Pero ako gusto ko, Jennifer pa din ang pangalan ko. Awitin po natin. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. There's a new name written down in glory, amen. Glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angel sings the story. A sinner has come home, and there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Second stanza. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry wrong. When I
heavens opened, and I saw that my name was written down. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. When there's a new name written down in glory, and it's mine. And it's mine. Oh yes, it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. Everybody, there's a new name written down in glory. Amen. And it's mine. mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. There's a new name written down in glory. Oh, it's mine. Oh, yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Amen. Maaari na po tayong mag-upo. Amen. Salamat po, Pastor Poy, sa ating pong masigla at talagang busog na awitan para sa ating pong Panginoon Diyos. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong prayer time. Yan. So, magpa-plus po yung ating pong mga prayer list sa inyo pong mga screen, sa ating pong mga screen. At I know, yan po yung ating top list na ating pong pinagpipray, especially ang ating pong mahal na bishop. As I mentioned, so he is still in Europe, particular na sa London, to continue to minister. Okay? So patuloy po natin sama sa panalangin yung kalusugan, protection para po sa ating pumahal na bishop. Salamat po sa mga nag-pray, sa pag-iingat po kay Ma'am Marie, siya po ay nakabalik na po dito po sa ating pong bansa. Okay? So salamat sa pag-iingat at patuloy din nating isama yung kanila pong anak na si Sister Sophia at ang kanila pong mga kasama sa kanila pong tahanan. Also, daily strength, safety, and success para po kay Bishop sa mga ministry niya po, especially itong international trip niya na talagang 1 month po siya almost doon sa Europe. So, at narinig naman po natin ang ating pong mahal na Bishop. Siya po ay nag-report sa atin last time, okay? So, sa mga ministry na kanya pong ginawa doon at what is happening to all the mission, the churches that we have in Europe. So, pag-pray po natin, strength, safety, and success. At yung pag-iingat din po, yan po. Again, patungo po yan ng London ng ating Pumala Bishop. So, yung magaganap po na camp doon, pag-pray po natin. Physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. So, pag-iingat. Normally din po sila, Ninang Susan din po ang nag-aano po dyan. So, nakasama po ni Bishop si Ma'am Chut at si Pastor Elmer. So, yung patnubay din po kay Mami Casahe. Bagamat alam natin na talaga yung ating pong mga precious rubies, binisita po yan. So nakita po natin kasiglahan. Patuloy po natin isama sa panalangin. And also, healing and strength din for Bishop Andaya. Physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rose Marihil. And also, para po sa ating pong Pastor Norman, Gatdula and Ma'am Jessica, pag-pray po natin yung kanila pong kalusugan, protection din. Para po sa mga ministry din po nila, yung tagumpay. So pag-pray po natin yan. Living Water Baptist Church Santa Mesa, ministries and church leaders and workers. Kasama na po dyan yung mga pastoral staff, preachers, deacons. And also, ang ating pong Saturday Children Ministry Center and Bible Study. So, andyan po sa listahan natin yung mga center na pwede po kayo maging kabahagi. We have San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Malacanang, De Dios, GSIS, Pasig, and Taytay. And para naman sa ating mga international ministries and church mission, so we have in Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson Cadena. So salamat sa matagumpay na conference po na nadaos po dun sa Paris. So they are praying for the spiritual growth. Sana yung naganap po na conference doon at saka yung mga mentoring po nila araw-araw kay Bishop nakatulong po yun sa kanila pong growth. Sa Italy, Milan and Como, as shared by our Bishop din,
para po kila Pastor Andy and Pastor Genesis. So patuloy po nating isama sa panalangin. Not only sila Pastor Andy, Pastor Genesis, but also yung kanila pong mga family, as what mentioned din ni Bishop. Sa Italy po yan, Milan and Como. And then in London, yan, pag-pray po natin. So may license na. So pag-pray na lang po natin yung visa application processing. I think very soon na rin po yan. Pag-pray natin yung kalooban ng po ng Panginoon Diyos sapagkat yan. So mamimiss muna natin ang ating pong mahal na Pastor James. At yung mga preacher po na magiging katuwang niya po doon sa pangunguna po sa mission sa London. And also, we have in Japan, Ibaraki Matsumoto. So, pag-pray nyo rin po, I think si Pastor Marche tutungo din po doon kung di tayo nagkakamali, August. Pag-pray po natin, not only yung magiging mission doon, but also yung expense. Kasi, di rin po biro yan. Okay? So, pag-pray po natin yung kanilang worship place dahil yan po isa sa mga, basta mission po sa ibang bansa, yan po yung medyo nagiging problem worship place. But nonetheless, lahat po ng ating pong international ministries, kasama na po yung Canada sa panguna po ni Pastor Eric Mariano, at tulong niya po dyan sila Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, and Preacher Erwin Castro. So mostly yung prayer po dyan is spiritual growth at saka yung places po na kung saan nagdaraos ng service. Para naman po sa local ministries, church and mission po natin. So we have in Muson. So pag-pray po natin yung patuloy na kalakasan kay Pastor Henry sa pangungasiwa niya po sa mission natin sa Muson. Spiritual growth din ang specific prayer request yan. Sa Tondo, ganun din, spiritual growth. Sa panguna po yun ni Pastor Daniel. And in Parañaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, yung worship place naman po. And sa Valenzuela, under the leadership of Pastor Jason, they're praying for the spiritual growth as well provision para po sa additional chair. And in Calaca, provision for renovation and spiritual growth ng mga member po doon and additional home Bible study and provision din sa monitor sa panguna naman po yun ni Pastor Darwin. So po yun yung ating po mga local mission. Kasama rin yung JBL CBC sa Pampanga, praying for the spiritual growth as well and success ng mga ministry doon. Especially pagka nabiyahe po si Pastor Mark J. Ang Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, sa Monday na po, magsi-start yung first block po ng seminary po natin. So, again, hindi po para lang po ito sa magpapastor. Kung gusto nyo pong mas lumalim yung inyo pong understanding sa salita ng Diyos, so please enroll, coordinate with Pastor Donald and Pastor Norman po. Okay? So, kahapon po, nag-meeting na po kami mga professor at naka-line up na po yung mga subject po dyan, every block, at saka yung mga magiging professor po. Alright? Pag-pray din natin ang ating po mga kapatiran sa ibang bansa and construction ng MIBC Monterrey, new building and facilities. Para naman po sa mga kapatiran natin may karamdaman, let us continue to pray for the senior citizen, particularly po yung ating pong precious rubies, yung safe pregnancy ni Sister Pinky and Ma'am Noemi Olivar, complete recovery ni Ma'am Den Iglesia, healing para sa mga cancer, kay Eden Segundo, Marisa Tobillo, Kimberly Dungo, Teresa Domingo, at Rolando Antes. So ito po yung father, tama. Okay? Ni Tess Antes, okay? Healing for Deacon Chito, trigeminal neuralgia, healing for Cheryl Silverio, brain aneurysm, healing and dialysis for Warex, complete recovery rin po nila Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida Amican, at yung father po ni Preacher Jojo. Ganun din, good health for Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. And para po sa mother ni Sister Maan, pag-pray din po natin, si Nanay Anita at yung kapatid niya po. For Pastor Adan Panisales, Joseph Lingat, so mostly healing din po sa kanila pong mga health condition, complete recovery din for Ma'am Susan. Yan, although nakikita na po natin kasama po nila Bishop yan, Ma'am Susan and Pastor Elmer, pag-pray po natin. Fast recovery and healing din for Edwin Loyola, and complete recovery and healing din for Sister Lovely,
Good health for Preacher June Barbado, Tatay Bay Barbado, and fast recovery rin po for Ate Joy. Healing and provision for Pastor Kurt and Ceciline Mansibat. Fast healing for David's allergies and Arwen's cold. Healing for Pastor Nolan Gatdula, fever. Para naman po sa mga businesses, pag-pray natin yung Rayco, Jenlyn, and Jenher Publishing House, LMB Enterprises, Bawal and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, particularly yung Lyra Tin Diamond, RMS Transport Services, Rosemar Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, at Harvey's Laundry Shop. Okay? So, yan. Kung meron po kayong mga pangangailangan at isa sa mga businesses na nandito. So, kung gusto niyo pa laundry, Harvey. Gusto niyo po ng security, andyan po yung New Global. Printing, may palimbagan po tayo dyan. Publishing, meron din. So, marami po dyan. Okay? Pag-pray naman natin at tangkilitin. Planning, preparation, and provision for Living Water Baptist Church Young People and Youth Pro Camp in August 20 to 22. So, sana nakalib na daw yung mga estudyante. 20, yan. Kasi 21 holiday, 22 Saturday. Provision for YPs in Youth Conference also on August 31. I think kila Pastor Darlucio ito. Okay? So magkasunod yan. Parang every week po yan. Okay? So yun po yung ating pong mga prayer list natin. So kung meron po tayong additional prayer request, andyan po si Pastor Poy, si Brother Joben para po hingin yung ating pong karagdagang mga request para ipanalangin. Sige po. Tasin lang po kayo ng kamay para lapitan po kayo. Ayan. Pasama na lang po sa prayer na sana po i-acknowledge na po yung resignation ko. Then, wisdom po para sa bago ko pong a-applyan na trabaho. Next. Pag wala, tatayo na si JB dyan. Ayun, Brother Topper. Yung headache ni tatay, and my ouchie tummy po, my ouchie legs, and my, that's all. Headache lang daw ni PMJ. Tsaka tummy ni Topper. Healing. Ikaw, Seb, meron? Okay. Engineer, ano sa'yo? Ayun po, patuloy po na panalangin sa exam ko po. This coming August 7 and 8, August 7 to 9 po. Bali, 16 days na lang po from now yung board exam po. So, patuloy na panalangin lang. Ayun po. Ay dudugtong na sa pangalan mo. Meron pa po? Wala na. Ready yan si JB. Eh, no? Good evening po mga kapatid. Sama mo dyan po sa prayer request po yung kaibigan po nating si Pastor Jabez na yung paghahanda po sa kanya sa pagbalik po sa England. Kasi congratulations din sa kanya sa mga kapatiran natin sa London. 3rd place po sila. Pati praises din. Hindi man naiuwi yung 2 Euro, pati yung World Cup. Pero ito ang very special. Sabi nga ng kanta ng mga Briton, it's coming home, it's coming home. Hindi man yung Euro, hindi man yung World Cup, pero yung salita ng Diyos, it's coming home. It's coming home. Para kay Pastor Jabez, ang salita ng Diyos is coming home sa London. Pati praises po yung mga birthday celebrants, si Pastor, ngayon July, si Ma'am Marie, si na Pastor Poy, at si Ma'am Jessica, itong July, birthday po niya. Pati yung sa next year, sa
35th wedding anniversary, choral wedding anniversary ko ni Tita Jo at Tito Jun ko po, yung paghahanda ko po sa Europe, yung pag-iingat niya sa amin, nagkataon na champion ng Spain, punta kami ng Spain, tapos punta kami ng Portugal, nagkataon champion ng Spain. Pati yung guidance kasi may konting Spanish. Eto, sample. Hola, buenos dias amigos. Good evening sa inyo mga kaibigan. Felicidades amigos del mundo campeones. Congratulations mga kaibigan kong mga World Cup champions po dito. Felicidades amigos. Copa del Mundo campeones. Champion kayo. Ati, safe ako, praises ko, safety ko din po kanina kasi papunta ako dito, yung pagkasakay ko sa MRT, merong isang matanda na ang lakas mapatugtog, halos babingi, one seat apart. Tapos tinitingnan ko siya, galit pa. Sir, ano yon? Ang kalmado lang ako, buti ako, hindi ako pinagsasagot or pinagsisigaw, pinagmumura sa MRT kanina. Tahimik lang ako. Naka-ready na nga ako kasi in case the work is scenario, nakahanda na yung cellphone ko, in case mangyayari sa'yo, masisisikat to eh. Pati safety ko na rin, buti nga, pagkababa ko kanina, naka-ready ako, baka sugurin ako. Salamat sa Diyos, yung pagpunta ko dito, biyahe ko, naging safe ako. Kundi, mag-aala Bruce Lee ako, Enter the Dragon. Nagkataon na death anniversary pa naman niya kahapon. Pati praises din, yung, kasi naalala ko kahapon eh, sa mga kapatiran natin lumagpas ng 32 years old, blessing po yun kasi namatay siya at 32 years old. Sa mga kapatiran natin lumagpas sa edad at 32 years old, praises din. Pati personal unspoken ko po, pati yung mga sa Victory po sa August 2, yung upcoming family day po namin, pati month-long celebration ng itong July Nutrition Month, Philippines, Japan, Friendship Month. Church, thank you po sa mga prayers nyo kasi eto, praises din. Dito sa church na ito, kasi naalala ko na naman si Messi yung 2022 nanalo World Cup. Eto, blessing to sa church. Dito ko uma-attend ako malayo man ako sa VFBC, nandito ako sa Living Water, marami akong nasaksiyang magaganda dito. Eto, since si Bishop naging leader ng Victory at VFBC, ika nga Living Victory, na blessing din ang kayong Living Water, itong church, kayo blessing din po sa. Not only I'm living in victory, thank God, I'm living the blessed dream sa biyaya po ng Diyos. Church, thank you po sa inyo at patawarin po niyo ako kasi naging blessing din po kayo sa pati itong inatin ko. Church, Living Water, Santa Mesa, here and abroad. Arigato gozaimasu, gracias. Thank you po sa inyong lahat. Yan, may natutunan kayong bagong word. Okay, so kung wala na po, para hindi na po natin magulo yung ating pong pagkakaupo. Okay, so last time we do it in partner, but this time individually sa ating pong kinaupuan. So we will continue to plus all the prayer list na nandiyan po. And then yung additional lang po natin, patuloy natin isama sa panalangin po. Yan sila Pastor Mark J. Diba? So yung headache niya, tummy healing, and then exam ni Brother Ed, at saka yung kay Pastor Jabez, saka yung preparation for the 35th wedding. Okay? And so yung mga iba po, pampaplas na lang po dyan. So individually, manalangin po tayo, and then we'll close po para po sa ating pong pagtatapos. Thank you. Ayun pala, yung work wisdom din po kay Sherina at saka dun sa kay exam ni Edward meron na po. And then yung approve na po yung resignation ni Sherina. Thank you.
Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming opportunity, pribileyo, na makalapit, Panginoon, at maihatid ang aming pong mga panalangin, ang aming pong mga heart desire. Lord, alam ko na bago pa man namin sambitin ito, alam niyo na po, Panginoon, na ang mga tugon sa bawat panalangin ito. Lord, patuloy na kami po'y magtiwala sa bawat tugon niyo, Panginoon, at turuan niyo kami, Lord, to accept, Panginoon, ano po yung inyong kalooban, whether it's a yes, no, or wait. Especially sa aming pong mga bishop na nagmi-ministeryo, Panginoon, sa dako ng Europe. Patuloy nga po siyang patnubayan, kabayan, bigyan ng magandang kalusugan, kalakasan, at tagumpay, Panginoon, sa kanya pong ministry doon. Salamat po sa pag-iingat nyo rin at makakasama na po namin muli si Mama Riz. Salamat sa pag-iingat, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay, Panginoon. Thank you so much, Lord, for all the prayer requests, Lord, na aming pong nilapit na tinugon nyo. Especially mga additional namin kay Shrina sa kanya pong work. Na sana bigyan niyo po siya ng karunungan, makakita na rin siya ng bagong work sa kalusugan po ni Pastor Mark J. sa kanyang headache, and even kay Topper sa kanya pong tummy, Panginoon. Maging sa examination ni Brother Edward, bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon. And recovery rin, Panginoon, kila Lovely and Marian, Panginoon, sa kanila pong mga recent operation. Salamat po na marami sa inyong kabutihan, maging sa preparation din na ginagawa ni Pastor Jabez going to London, Panginoon. Patubayan niyo po siya. And even, Panginoon, sa mga prayer request ni JB, and salamat din sa pag-iingat niyo sa kanya, Panginoon, na makarating umayos at ligtas dito. Pinupuri namin, pinapasalamatan, at ang lahat ng ito'y, Panginoon, dalangin namin sa pinakamataas na pangalan ng aming po, Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Ayan, meron po ba tayong first-time visitor? Ayun, katabi po ni... Ano po pangalan nila, sis? Banji. Okay, so magandang gabi, Banji. At nakasama na ka namin muli, siguro yung ibang araw. Thank you so much. So wala na. So tayo po tayong lahat. Magkakamayan po tayo as we sing Ligaya ng Buhay. Come on, everyone, sing with us. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Baguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Come on, magkamay tayo. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is a Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive it Christ today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayong nakatayo at awitin po natin Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and meets me at my Father's throne. Take all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has hope and found relief, and all
akin na po tayong magsiupo at pakinggan ang ating tanging bilang. He left the throne of heaven to come to Bethlehem, and I would not forget the way he loved me even then. And everywhere he traveled, he spoke with words of love that said he'd go to any distance to show what I was worthy of. And when at last the dusty road turned to Calvary, he picked up a rugged burden so that one day I would see he loved me with a cross. He loved me with a cross. In answer to the call of love, he loved me with a cross. He knew from the beginning the price he'd have to pay. For my heart had gone so far beyond what other loves forgave. I wasn't on that hillside to see him on the tree, but as my guilt was placed upon him, I know that somehow he saw me. He loved me with a cross. He loved me with a cross. In answer to the call of love, he loved me with a cross. Though I could not imagine what loving me would cost, my Jesus went to Calvary and loved me with a cross. And I would be a sinner still, enslaved by all my sins, if it had not been for Jesus and the way he loved me then. He loved me with a cross. He loved me with a cross. In answer to
call of love, He loved me with a cross. Oh, I could not imagine what loving me would cost. My Jesus went to Calvary and loved me with a cross. Love me with a cross. Amen. Salamat, Preacher Jonel. Yan. So, napakatindi ng mensahe ng awitin. At yun naman po yung ginawa ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. And this time, hindi na po para patagalin, bigay po natin ang ating po 100% attention sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Tawagin po natin, Pastor Norman Marie Gatdula. Preacher! Amen po. Good evening po sa ating lahat. O good evening po sa ating lahat. Amen po. Masaya po ba tayo ngayong gabi po na ito? Alam niyo po, pag nakakarinig po tayo ng mga ganyang awitin, hindi natin dapat isa pa walang bahala yung mga mensahe po ng mga awitin na napapakinggan po natin. Napakasarap sa isipin at alalahanin na tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Amen? Yung paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi matatawaran po yun. Ginawa ng Panginoon po yun voluntary para po sa atin upang huwag tayong mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya alam niyo po, grabe, napakalawak ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? At somehow, yun din po yung topic po natin ngayong gabi po na ito. And of course, patuloy-patuloy pag-pray natin po mahal na Bishop. Sila po ay papunta na po ng London tomorrow. Kaya please continue to pray for him at yung kanya pong mga kasama. Of course, yung ating pong Ma'am Maris ay kababalik lamang po kahapon. Kaya we understand na kailangan pong mag-catch up ng ating pong Ma'am Maris sa ilang pong mga kailangan niya po munang asikasuhin. But of course, this Sunday, makikita na po natin ating pong Ma'am Maris. At yun po, ang aking pong kahilingan ay patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon ng sama-sama. At nawa po sa pag-aaralan po nating tao ngayong gabi po na ito ay magkaroon po tayo ng inspirasyon na lalo pong magbaga ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil minahal tayo ng Panginoon, gamit po ang krus ng Kalbaryo. Sarili po niyang buhay ang ibinigay po niya sa atin. Tayo na po tayong lahat. Let's all stand. I want to give you the message that I entitled, The Chief Sinner Who Became the Chief Soul Winner. The Chief Sinner Who Became the Chief Soul Winner. Nandiyan na po ba kayo? Sure po ba na nandito po tayo sa church? Okay po, makinig po tayo sa mensahe ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 16. At siguro po sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 16. Verse 12, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, gabay niyo po kay Panginoon sa aming pong pag-aaral ng inyong salita ngayong gabi. No, Panginoon ay ang Espiritu po ang mangusap, Panginoon, sa aming lahat. Suwayin niyo po, Panginoon, anumang distraction ng kaaway, at nawa, Panginoon, makapag-focus po kami sa mensahe pong maihahayag po ngayong gabi po na ito. Ganun din, Panginoon, ay po mga kasama sa online, nawa, Panginoon, sila po ay talagang tumutok ng maigi sa pakikinig po sa inyong salita. At ang mga kapatid po ay may kalamdaman, ay pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pong mga kalamdaman. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po ako ngayong gabi, Panginoon. Patubayan niyo po kayo, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. The chief sinner who became the chief soul winner.
At ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabi ay walang iba kundi si Apostle Paul. Isa sa mga prominent characters in the Bible, especially in the New Testament. Marami po sa atin ang sasabihin natin isa sa mga role models natin sa ministry ay si Apostle Paul sapagkat nakita po natin kung gaano po siya ginamit ng Panginoon at kung paano po siya ginamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. At ang sabi po ni Apostle Paul sa verses 12 to 16 ng 1 Timothy chapter 1, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." This is a confession from the Apostle Paul that he is the chief sinner. Ibig sabihin po ng chief, malala. Worst. He considers himself the worst sinner. Kaya siguro dumako na tayo sa point number 1 po natin. Ready na po ba kayo? Point number 1, Paul's worst past. Nanonood po ako everyday ng impeachment trial at naaaliw po ako. Hindi naman po tayo para maging political, no? Pero naaaliw lang po ako sa banters or kung paano sila, di ba, na nag-uusap-usap yung mga court discipline na tinatawag po, no? Kasi po ako po, ang pangarap ko talaga noon, nung ako po ay maliit pa po, although gagamitin ko lang yung joke ng ating pong mahal na bishop, hindi naman po talaga ako lumaki, no? So, ang bala ko po, ang pangarap ko po, rather, pag ako po ay nakatapos ng pag-aaral, gusto ko pong mag-lawyer. Kaya nung ako po ay elementary, mahilig po ako magbasa ng mga courtroom drama, yung mga novel po na patungkol po sa mga iba-ibang mga batas. So, naaaliw po ako sa mga banters. Habang binabasa ko po itong sinasabi ni Apostle Paul, parang nandito sa akin, sa point number 1, gusto ko ipakita sa inyo, ako ba yung parang prosecution panel? Parang ganun po. No? Parang gusto ko muna ipakita sa inyo kung gaano kasama si Apostle Paul. He had the worst past. That's why, ang sabi ni Apostle Paul, he is the chief sinner. Tingnan niyo po, ang sabi po niya sa verse 13, he was a blasphemer, a persecutor, and injurious. Ano po pagkakaiba ng tatlo po na yon? Yung blasphemer, direkta po niyang sinasalaula ang Diyos, particularly si Jesus Christ. Yung persecutor, sinasalaula niya yung mga sumusunod kay Jesus Christ. At ito yung matindi, injurious. Ibig sabihin talagang sinasaktan niya, nananakit siya ng mga naglilingkod at sumasamba kay Jesus Christ. Yan po si Apostle Paul. Pero bigyan po natin ng diin po, no, sa ilang pong mga account po sa Biblia. Acts chapter 8. Let's go to Acts chapter 8, verse 1. Pag pumunta po kayo sa Acts chapter 7, dyan po yung scenario po sa history po ng New Testament Church kung saan si Stephen ay binato po ng buhay, stoned to death. At siya po ay kinukonsider na the first Christian martyr. Sa verse 8, o sa chapter 8, makikita po natin doon na may kinalaman po si Stephen si Paul o si Saul pa siya noon sa pagkamatay po ni Stephen. And Saul was consenting unto his death po yan ni Stephen. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. Makikita po natin sa verses po na ito, kung gaano po kamahal si Stephen ng church doon po sa Jerusalem. Matindi po ang pagtatangis po ng mga mananampalataya sa pagkamatay po ni Stephen. At namatay po si Stephen because he stood for his faith. There was great lamentation over him. Pero tignan po sa verse 3. As for Saul, he made havoc of the church. Ginulo niya yung church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Hindi lang po mga kalalakihan. Wala po siyang pinalagpas, pati mga kababaihan, idinala niya sa kulungan.
ipinakulong ni Apostle Paul or ni Saul. That time, Saul pa lang po siya noon. Now, let's go to Acts chapter 9. Acts chapter 9, verse 1. And Saul, yet breathing out threatenings, and, tingnan niyo po yung ginamit ng word po ng salita ng Diyos. Ano po yung ginamit na salita ng Panginoon? Slaughter. Alam niyo po yung slaughter? Hindi lang po patay yan. Parang katayan po ang idea po nun. Kung baga ibig sabihin, maraming pagpatay ang ginawa po ni Apostle Paul or Saul pa lang that time. So please understand, kung nagagamit ko po yung Apostle Paul, Saul po siya noon. Okay. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. He was there threatening. He was there slaughtering disciples of the Lord Jesus Christ. But it is not enough. It wasn't enough. He went to the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Na kapag may nakita siya, humingi siya ng clearance, humingi siya ng authority. Na kapag may nakita siya na sumasamba sa Panginoon, pwede niyang hatakin yan, pwede niyang parusahan yan, pwede niyang ikulong yan. Pwede niya ipapatay yan. Napakasama ni Saul. Maaring ang naisip nating kasalanan, pagnanakaw. May naisip nating kasalanan ay, di ba, na nambastos or whatever. Pero may sasama pa ba sa kasalanan na ipinapatay mo yung mga Kristiyano? Ipinapatay mo yung mga naglilingkod sa Panginoon? Yan po si Saul. Yan po si Apostle Paul noon. Kaya sinabi niya, I am the chief sinner. And I want to establish this foundation sa message po natin kasi gusto ko may makita natin mamaya yung patungkol po sa kanyang kaligtasan. So mamaya, ako naman yung defense panel naman po ni Apostle Paul. Ha? So ngayon, prosecution muna tayo. Pero gusto kong makita nyo dito, napakasama ni Saul. Nagpapatay siya ng mga inosenteng tao na ang gusto lamang ay itanyag ang Panginoong Hesus sa madla. Na ang desire ay huwag mapunta ang mga tao sa impyerno bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung sa panahon na ito, napapakinig mo ang mensahe na ito at hindi ka pa sigurado kung saan pupunta yung kaluluwa, ang sabi po ng Biblia, ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa upang magligtas ng mga tao. Sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan. Tayo po mga tao, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi sa sarili ating gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa katalinuhan, hindi sa status, hindi sa itsura, o sa kung ano paman, kundi sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang mensahe ng church. Yan po ang mensahe ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Pero ano ang ginawa ni Saul? Pinapatay niya ang mga tao na yon. Pinakulong niya ang mga inosenteng mga kalalakihan at mga kababaihan. Can you imagine na itong mga lalaki at mga babae na ipinakulong ni Apostle Paul, this might be fathers or mothers. What would happen to their children kung nakulong yung kanila pong mga magulang? Just because they were sharing the Word of God. Can you imagine the horror? Can you imagine the evil na ginawa po ni Saul during that time? We're not talking about one soul. We're not talking about 2 souls. We're not talking even 10 souls. We are talking about a whole church being persecuted by Saul. Pag tinignan niyo po sa Acts chapter 2, thousands ang nadagdag sa church. Tama po ba? Madami pong na-convert. And now they were scattered abroad because of this man. This evil man. Hindi lang niya pinatay yung mga mananampalataya, pinigilan niyang magsamba o sumamba ang mga mananampalataya. That's how evil this Saul was. Paul's worst past. Kaya sabi niyo sa verse 13, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious. Pero anong sabi po ni Paul? But I obtained mercy. Amen?
because I did it ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. Siyang dating nagpe-persecute sa church, siyang dating blasphemer ni Jesus Christ, siya dating injuryo sa mga mananampalataya. Now, this is the same person, the chief sinner became the chief soul winner. Ang kanyang sinasabi na ngayon, Jesus Christ came into this world to save sinners. Tignan niyo yung verse 16. At gustong-gusto ko yung verse 16. Hindi ko to napansin before when I was reading 1 Timothy chapter 1. Pero nung naintindihan ko yung verse 16, something stirred in me. And I want to give you the second point. Paul's wonderful pattern. Paul's worst past. Pangalawa, Paul's wonderful pattern. When Christ became his Savior. Amen? Oh, amen. O, Tim, si Topher, mapalakpak pag ganyan dapat po, di ba? Amen. Sabi ng verse 16, howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Noon po, may question sa isip ko, bakit of all the people, bakit si Paul pa yung niligtas ng Panginoon? Bakit si Paul pa yung chosen vessel? Samantalang siya yung persecutor ng church, siya yung napapatay sa mga mananampalataya. Bakit siya pa? Ang dami naman pwedeng mga tao na ang kasalanan lang siguro, pangungupit, pagsisinungaling lang, maaaring maliliit lang ang kasalanan, pwede naman maging chosen vessel ng Panginoon. Bakit si Paul pa na injurious, blasphemer, persecutor ng church? Now, this is the answer. Gustong ipakita ng Panginoon sa ating lahat yung pattern ni Apostle Paul kung paano po siya naligtas. Na kahit yung pinakamalalang makasalanan ay pwedeng mabago ng ating pong Panginoon. Wala na ngayon magiging excuse ang kahit sinong tao na ako'y sobrang makasalanan, hindi ako karapat-dapat na maligtas. Hey, si Apostle Paul, persecutor ng church, injurious sa mga mananampalataya, pumigil sa mga pagsamba, pumatay ng mga nanay at tatay, at kung sino-sino pa mga Kristiyano, mga inosente, pero iniligtas ng Panginoon. This tells us that Jesus Christ can clean or cleanse even the worst sins. Minsan po ang drama natin sa buhay kahit mananampalataya na tayo, pag tayo po ay makasalanan o may kasalanan na nagawa, yung bang parang ayaw na nating mag-church kasi parang di ako karapat-dapat. Gusto kong malaman mo na kahit anong kasalanan mo, kayang patawarin ng Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. O, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano po ang sinabi po sa 1 John chapter 1, verse 9? Ready? Begin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya magpatawad ni Jesus Christ. Amen? Kahit ikaw yung pinakamalalang makasalanan, kayang patawarin ikaw ng Panginoong Hesus. Kaya kanyang bigyan ng kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Even to the chief sinner, to the worst sinner. Kaya yun pala kung bakit siyang pinili ng Panginoon na vessel. Para ipakita sa atin yung pattern na kahit yung pinakamalalang kasalanan ay pwedeng magamit ng Panginoon. Na ang bawat tao habang may buhay, sabi nga ni Mel Chanco, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Tama ba? Siya ba nagsasabi nun sa magpakailanman, di ba? Mga kapanahunan po namin yun So, habang may buhay, habang buhay tayo, may pag-asa tayong tumanggap sa Panginoon. But praise God, you are here in this church. You are claiming and professing to be saved in the Lord Jesus Christ. Thank the Lord that we are saved today. Amen? Pero ang dami pa po sa paligid natin, hindi pa po ligtas. Gusto ko ipakita natin sa kanila, may pag-asa pa sila. Na hindi reason, yung kasalanan nila pa, lumayo sila sa Panginoon. Kundi reason yan, pa lalo silang lumapit sa ating pong Panginoon. Sapagkat hindi tayo kayang patawarin ng batas, hindi tayo kayang patawarin ng kahit sinong tao.
kundi ang kaya na magpatawad sa atin, ang Diyos natin sa langit. And we can be forgiven because of the Lord Jesus Christ. Amen? Paul's wonderful pattern when Christ became his Savior. Go to Acts chapter 9. Acts, nandiyan pa po ba kayo? Acts chapter 9 verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, of course this is the Lord Jesus Christ speaking, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. Nakita natin, may dala siyang sulat, may dala siyang authority na pwede siyang magpakulong ng mga mananampalataya. Pero siya po ay kinatagpo ng Panginoon on his way to Damascus. Kinausap siya ng Panginoon. Kaya pag nakita nyo dito, nabulag po si Apostle Paul eh. Nabulag po siya, pero kung titingnan natin, bulag naman po talaga siya. Not physically, but spiritually. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. And imagine ko, siguro pumayat po si Paul dito nung panahon na to. Kasi kung nabulag siya at hindi siya kumain ni uminom, 3 araw po siyang gutom. Fasting, no? Nag-fasting. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth, and had seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Valid po ba yung sinabi po ni Ananias? Valid ba na pwede siyang tumanggi or natatakot man itong si Ananias na pumunta kay Saul? Sapagkat totoo. Hindi po chismis o hearsay. Yung narinig po ni Ananias, kundi katotohanan po na nagpapapatay po si Saul. And here he had authority from the chief priests to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Now, tingnan niyo po ito sinabi ng Panginoon sa verse 16. Everybody, ready? Begin. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Now, he was the chief sinner, he was the chief persecutor, but he became the chief soul winner, and he became the chief persecuted. Siyang dating nagpe-persecute, makakaranas ngayon ng maraming persecution for the Lord. Yan ang magiging buhay po ng Panginoon. At kanina habang nagme-meditate ako, ganyan din po naiisip ko po na maging gentle talaga tayo sa mga unbelievers, sa mga wala sa Panginoon, sapagkat ganun din tayo noon. Nung tayo po ay wala sa Panginoon, nagmumula din tayo, nakikipag-away din po tayo. Yung iba nga mananampalataya, hanggang ngayon, ganun pa rin po yung ginagawa no? Well, ang gusto ko po ipunto po, di ba? Nung tayo po ay mga wala pa po sa Panginoon, ano pong klaseng tao po tayo? Baka ganon din po tayo. Kaya yung mga unbelievers sa paligidaan, maiintindihan natin sila. Bakit? Wala silang Holy Spirit Wala silang Kristo sa puso. Pero tayo bilang mga mananampalataya, may Holy Spirit na po tayo. Panginoong Hesus lang nabubuhay po sa atin, kaya dapat ang akto po natin ay parang Kristiyano, o parang Kristiyano lang daw po, no? Ibig sabihin, dapat ang akto natin ay bilang isang mananampalataya, anak ng Diyos na po tayo. Kaya maintindihan ko kung bakit po yung mga nasa paligid natin magmumura po sila. Pero ikaw, bilang mananampalataya, huwag kang magmumura.
Kung sila talagang lango sa alak, nagninigarilyo, sa bisyo, ang mananampalataya hindi para sa bisyo, hindi para sa alak, hindi para sa yosi, hindi para sa pagsusugal. Kasi hindi ka na ganyan. Hindi ko po tinotolerate yung sin. Pero we understand kung bakit kahit turuan mo sila, babalik at babalik sila sa bisyo. Sapagkat wala silang Kristo sa puso. Ano po ang pag-asa nila upang makawala sila sa kasalanan? Walang iba kundi kaligtasan ng Diyos. Na sino po ang mag-share? Tayo po. Si Apostle Paul, he was the persecutor. And now, nung naligtas siya, siya na yung pinipersecute. Alam natin, in tradition, although di na nasulat sa Bible, pero sa tradition, ay si Apostle Paul po ay pinugutan ng ulo sa Roma. Yan po ang kanyang naging kaparusahan. At nangyari po yan as he stood for the Lord Jesus Christ. Siya dati pumapatay ng mga mananampalataya, namatay para po sa ating pong Panginoon. Meron tayong mga nabasa itong mga nakarang araw sa Facebook, merong isang sexy star na ngayon po nag-profess na kung ano man yung past niya, ngayon binago na daw siya ng Panginoon. Hindi ko na sabihin kung sino, baka i-search nyo pa, baka kung ano pang lumabas. Pero ibig ko sabihin, dating sexy star, o sabihin natin star ng mga malalaswang palabas noon, ngayon nag-profess na siya daw po ay sa Panginoon na. Praise the Lord! Tayo rin po, hindi tayo sexy star, ibig sabihin, tayo rin po, may mga kasalanan tayo before, anong klaseng tao tayo noon, but praise the Lord, tayo po ay niligtas ng Panginoon at binago niya. Kaya nga gusto kong makita po dito, ma-appreciate tayo natin yung kaligtasan na meron tayo. And as we appreciate it, meron dapat mga actions na makikita po sa bawat isa po sa atin. Now, first point, ano po yung first point po natin? Paul's worst past. Siya po yung chief sinner. Pangalawa, Paul's wonderful pattern. When Christ became his Savior. And I want you to see Paul's work and products. Paul's work and products. He became a committed soul winner. Amen? He became a committed soul winner. Kung makikita po natin sa Acts chapter 9, pinuntahan po siya ni Ananias at siya po ay hinawakan po sa kanyang mga mata. Sige, tuloy po natin yung kwento. Verse 17, And Ananias went his way and entered into the house and putting his hands on him and said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in thy way, or in the way, as thou camest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith and arose and was baptized. Take note he was physically blind dun sa encounter niya with the Lord Jesus Christ. At nung ipinutong ni Ananias yung kanyang mga kamay sa mata ni Saul, natanggal po yung pagkabulag. But this is also interpreted na si Apostle Paul o si Saul, siya po ay dating bulag spiritually and now he can see. Was blind but now he can see. Parang amazing grace po yan, di ba po? And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Tignan niyo po ang ginawa ni Apostle Paul. Verse 20, everybody, ready, begin. And straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. This is a changed man, a converted sinner. Now he is preaching, he was preaching that Jesus Christ is the Son of God. Verse 21, But all that heard him were amazed and said, Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests? But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Na-confuse kayo yung mga tao sa paligid. Something that they can't explain. Ito yung persecutor, di ba? Ito yung blasphemer, ito yung injurious. Bakit ngayon, nagtuturo na patungkol sa Panginoon? Yung tinutulig sa niya, ngayon, yun ang kanyang pinipreach. Kaya mga mananampalataya, kung bago po tayo mananampalataya, at yung nasa paligid natin, ano nangyari sa'yo? Hindi ka ganyan, di ba? Huwag kang mahihiya. Mas lalo kang maging proud na binago tayo ng Panginoon.
Natandaan ko po noon, nung ako po ay nag-backslide at nalango po tayo sa alak, nung kinatagpo tayo muli ng Panginoon at nirevive po tayo sa ministry, tinanggal ko po ang pag-inom ng alak. Kaya yung mga kaibigan po namin noon, pag nakakasama namin, hindi ka na umiinom. And even up to now, mga kapatid, kapag na-meet ko po yung mga kaklase ko po or yung mga ka-org ko po nung San Beda days, pag nakakamit ko pa po sila, hindi sila makapaniwala na Bible na yung hawak ko. Sabi niya, puro mura ka nga dati eh. Puro ganito ka nga dati eh. Hanggang ngayon, hindi sila makapaniwala. Pero kahit mahirap man i-convince yung mga tao sapagkat tumatak sa isip nila kung ano yung mga ginagawa mo before, you just have to show them that you are a changed person. You just have to show them that you have Christ in your heart. Alam niyo po, sa Acts chapter 20, makikita po natin kung paano po yung naging dedication po ni Apostle Paul. Go to Acts chapter 20, verse 19. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Lahat na nakasalamuhan ni Apostle Paul, siniran niya ng gospel. He never ceased from house to house preaching the word of God, preaching salvation to the lost. The chief sinner, now the chief soul winner. A committed soul winner. Ano po yung mga naging produkto ni Apostle Paul? 3 missionary journey. Siya ang kumbaga dati kasi naka-confine sa Jerusalem ang church, ang sharing ng word of God. And now, through Apostle Paul, to the ministry of the Apostle Paul, kumalat po abroad yung pananampalataya. Kumalat po sa iba-ibang mga lugar. 3 missionary journeys po ang ginawa po ni Apostle Paul just to preach the word of God, just to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano ang naging product po ng kanya pong paglilingkod sa Panginoon? Maraming mga pastor, maraming mga missionaries, maraming mga preachers. Nandiyan si Timothy, si Silas, si Titus, Aquila and Priscilla, even si Onesimus, at marami pa pong mga naging produkto po ng ministeryo ni Apostle Paul. Now, alam niyo mo, pag iniisip ko rin po, kung gaano din po yung naging produkto po ng pagmiministeryo po ng ating pong mahal na bishop. Dating wala sa Diyos, pero nakakilala sa Diyos, nagsuko ng buhay sa Panginoon, and now very profitable in the ministry of God. Ang dami rin na-produce. Ngayon nga, puro missionary journeys po ang ating pong mahal na bishop. Praise the Lord! Hindi pa maging mayabang po tayo dito, pero praise the Lord! Nakita natin sa buhay mismo ng ating pong mahal na senior pastor kung paano siya nagpagamit sa Panginoon. Kung paano siya nag-share ng gospel sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha po niya. And now, nasa Europe po siya ngayon. Patuloy po yung pinapalago po ng Panginoon ang ministeryo sa pamamagitan ng kanyang leadership. Pero hindi lang po natapos po doon. Ang dami rin pong na-train ng mga preachers and pastors under his ministry. Yun nga lang dito po sa church natin eh. Praise the Lord. Nakita niyo po ba kung gaano kagaling mag-preach si Pastor Mark J? How about si Pastor Orson? Lahat po yan, galing po sa ministeryo po ng ating pong mahal na bishop. Hindi ko pa sinasabi si Pastor Rodelio Tumulak na napapanood niyo po ba pag nagfi-feasting si Pastor Rodel?
Nakikita nyo ba kung gaano katitindi yung mga binibitawan niyang mga outline? Eh kapag nakikita ko yung outline niya, alam kong merong imprint at merong bakas ng Bishop Freddy de Vega. Kaya sabi ko kay Pastor Rodel, grabe ka gumawa ng outline. No? Hindi yung bola. Talagang nabibilib ako. Although syempre, good ano po yun, na nagpapacheck pa rin siya kay Bishop. Pero grabe, ang mga natitrain sa atin ng mga preachers ngayon, meron tayong preacher Keben, merong preacher Sigen, merong preacher Jonel. Someday, magkakaroon tayo ng preacher Harvey. So, di natin alam yung mga... Oh, Pastor Donald pa daw po, syempre. Eh kahit ako po hindi ko hinihilera na magaling po ako na preacher. Basta ako po ay nasa puso ko po ang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ko po may aalis sa akin na ang laki na impluwensya sa atin na ating pong mahal na bishop. Eh ako po, pag narinig ko po siyang mag-preach at nakikita ko kung gaano ka-lively po yung mga tao pag nagpipreach mo ating mahal na bishop, napaproud po ako na meron po akong tatay bishop. At alam niyo po, napaproud din ako. Na-appreciate ko lalo na ako iniligtas ng Panginoon at dinala dito sa Living Water Baptist Church. Ang daming naging product, ang daming naging bunga ng pagmiministeryo ni Apostle Paul. When you look at your Bible, sige nga po, punta po kayo sa mga Bible niyo po, tingnan niyo yung unang pahina ng Bible niyo. Huwag sa Genesis 1:1, doon sa Table of Contents. Punta po kayo sa Table of Contents. Bilangin niyo ilan ang mga libro na naisulat ni Apostle Paul dyan po sa Bible na yan, sa New Testament in particular. Ilan po? 13, di ba? Naunahan pa kayo ni Topher. 13. So may 13 po siyang confirmed na isinulat po sa salita ng Diyos sa New Testament. That is majority po ng New Testament. Imagine nyo po, hindi lang siya ginamit upang mag-share ng salvation, hindi lang siya ginamit upang mag-plant ng maraming churches, hindi lang siya ginamit upang magtaguyod ng maraming mga pastors and preachers, nagsulat din siya ng salita ng Diyos. Siyang dating sinner, ngayon writer na po ng scriptures. Through the Holy Spirit, bilang God is our author of the Holy Scriptures, ginamit siyang willing vessel ng Panginoon upang maisulat yung mga importanteng mga libro sa New Testament na very relevant po sa buhay po natin ngayon bilang isang church. O ano po yung mga books po na yan? Recite po natin. Magsisimula po saan? Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. Opo, di ba? O ilan po yun? 13 books po in the New Testament. At ganun po, napaka-beneficial po, napaka-fruitful po ng naging buhay po ni Apostle Paul. Buti na lang, kaya tagpo siya ng Panginoon. Buti na lang, nagpagamit siya sa Panginoon. Buti na lang, tumanggap siya sa Panginoon. When we look back at our past, mga kapatid, and how Jesus saved us, we realize in our lives, number one, grace and mercy of the Lord. Kapag tayo nag-look back, kung paano po tayo pinulot ng Panginoon mula po sa kasalanan, kung paano kinalagad ng Panginoon yung ating pong mga tanikala, makita po natin yung biyaya at habag ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sulat mismo ni Apostle Paul ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Ang sabi po ni Apostle Paul po sa ating pong mga text, who was before a blasphemer. Doon muna sa 12. And I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Nung sinusulat po ito ni Apostle Paul, he was looking back to his past, to his worst past. He was looking back how the Lord Jesus saved him. At wala siyang ibang maisip kundi biyaya at awa lamang ng Diyos. Ang biyaya po ng Diyos,
Yan po yung hindi mo deserve, pero ibinigay sa'yo ng Panginoon. Kaligtasan sa langit. Yung mercy ng Panginoon, yan yung deserve mo, pero hindi ibinigay sa'yo ng Panginoon, yan yung impyerno. Lahat tayong tumanggap sa Panginoon at naligtas po, ay binigyan ng Panginoon ng habag at biyaya. Kaya sa lahat po ng ating pong gagawin, sana nakikita po yung habag at biyaya. Kung lagi po natin naiisip yung habag at biyaya ng Diyos, wala sa ating yayabang. Dahil makikita mo, pag umawi tayo dito, biyaya lamang ng Diyos. Awa lamang ng Diyos. Hindi mo pwede paghiwalay yung habag at saka biyaya eh. Hindi mo pwede paghiwalay yan. Dalawang mukha po yan. Parang coin po yan. Yung isang side, habag. Yung kabilang side, biyaya. Grace and mercy. You cannot separate the two. When there is grace, there is mercy. And when there is mercy, there is grace. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, habag ng Panginoon sa atin yan. Biyaya ng Panginoon sa atin yan. Pag tayo po ay nakakatayo dito sa harapan, habag at biyaya ng Panginoon. Kapag tayo pinagpapala ng Panginoon, habag at biyaya po yan ng Panginoon. Kapag tayo ginagamit ng Panginoon, habag at biyaya ng Panginoon sa buhay po natin yan. In fact, pag gumigising ka sa umaga, habag at biyaya din po yan ng Panginoon. We realize in our lives the grace and mercy of God. We realize in our lives the great ministry. Mga kapatid, as we look back to our own salvation testimonies, may it always encourage us and inspire us to be more productive in the great ministry of God. Gusto ko pong malaman po ng bawat isa po sa atin, napakalawak po ng ministeryo, napakalaki pa po ng kailangan po nating abutin. Marami pa pong mga nawawalang kaluluwa. Kaya nga, nung nagbigay po ako earlier this year ng statistics po sa atin, kung ano lang po ang na-reach po ng church po natin, it should give us to our attention na ang dami pang pwedeng makinig ng salita ng Diyos dyan po sa labas natin. We need to win more souls. Amen? Sabi po ni Apostle Paul in some of his writings, Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. In 1 Corinthians chapter 15:58, Paul wrote, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Pag nahihirapan ka na sa ministeryo, pag nahihirapan ka na sa gawain mo, pag nahihirapan ka na sa buhay mo, balik ka lang sa kaligtasan mo. Balik ka lang kung paano tayo pinulot ng Panginoon. And that will encourage us na kailangan pala, lalo ko lumapit sa Panginoon, kailangan pala maglingkod pa ako sa Panginoon at ibigay ang buhay ko sa Panginoon. Kung tutusin, patapon yung buhay nating lahat eh. Impyerno tayo, walang saysay ang lahat ng aabutin natin dahil impyerno din naman ang dulo. Pero nagkaroon ng saysay ang bawat isa sa atin nung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Sapagkat may naghihintay na reward sa atin sa langit. Amen? Lakad po lang dito sa mundo, vanity po yan. Pero kung para sa Panginoon, it's worthwhile. Amen? It's important. Kaya mga kapatid, as we look back to our own salvation testimonies, we look back to the grace and mercy of God, we look now to the great ministry that we have, and that should give us gratitude to the Master. Amen? Yung walang hanggang pasasalamat sa ating pong Diyos, sa Panginoong Hesus. Ang sabi po niya sa verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord. It is the Lord Jesus who enabled us. It is the Lord Jesus who counted us faithful, even though we are sinners. It is the Lord Jesus who who placed us into this ministry. At alam niyo po, ang kasiyahan po natin sa bawat isa sa atin ay yung tayo po ay naglilingkod sa ating pong Diyos. Just like Apostle Paul, keep on serving Him, keep on standing for Him, and keep on sharing our Lord Jesus Christ. Sa simple po nating pag-aaral, nawa po na-realize po natin, balikan po natin kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon.
at ma-realize po natin sa buhay natin kung talagang ginagawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung hanggang ngayon nabubuhay ka pa rin sa kasalanan, it's time for you to realize these things. Niligtas ka ng Panginoon, not for you to be seated, to be saved, seated, and satisfied. You were saved by the Lord to serve Him, to stand for Him, and to share Him. Yan ang reason kung bakit tayo niligtas ng Panginoon para maging kagamit-gamit sa ministeryo. Kaya kung ikaw ay nasa backsliding stage, kung ikaw ay nabubuhay pa sa kasalanan, magbago na tayo. Tinatawag tayo ng Panginoon pabalik sa ministeryo. Maglingkod na tayo sa ating pong Panginoon. Dahil alam nyo, utang natin ang lahat sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Imagine niyo po, in eternity, you will go to eternal punishment. Pero hindi mo na gagawin yun, o hindi mo na maranasan yun. Bakit? Dahil ginawa na po ng Panginoon ang kaligtasan ng sangkatauhan na siyang pag tinanggap natin ay maiiwasan na natin ang kaparusahan. Kaya sana po, sa simpleng mensahe po, sa buhay po ni Apostle Paul, makita natin lalo na huwag na tayo magsayang ng oras. Ibigay na natin ang ating pong mga buhay sa ating pong Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Let's all stand. At siguro, huwag na po natin patagalin. Tayo po ay lumapit po dito sa harapan, manalangin po sa Panginoon, appreciate your salvation, acknowledge the Lord who gave us salvation, and make a commitment to God that you will keep on serving Him kahit gaano kahirap. Kahit gaano kalala ang sitwasyon, hindi ka aalis sa piling ng Panginoon. Hindi mo iiwan ng Panginoon. Patuloy kang mag-share sa kapwa mo, sa mga kapamilya natin, sa mga kaibigan natin. Grabe ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Na kinatagpo tayo. Walang kwentang mga tao. Walang saysay ang mga buhay. But praise the Lord. Because of His salvation, nagkaroon ng direksyon ang buhay ng bawat isa sa atin. Nagkaroon ng meaning ang buhay natin. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this message. Thank you, Lord, for the life of the Apostle Paul, the chief sinner who became the chief soul winner. And our desire this evening, O God, may we become soul winners. May we become your servants continually. Panginoon, tulungan niyo po kami na magpatuloy po sa inyong gawain at maging mabunga po sa inyong gawain. Nawa, Panginoon, mas lalo po umigting sa amin ang burden po pa sa mga kaluluwa. This is the purpose of the church. To be your ambassadors. To seek those who are lost. Panginoon, nawa po, magamit niyo po kayo, Panginoon, in our capacities na makapag-share, Panginoon, ng inyong salita. Lord, as we look back to our own salvation, salamat, Panginoon, niligtas niyo po kami. Salamat, Panginoon, pinulot niyo po kami. Kahit wala po kaming kwenta, Panginoon, salamat po, niligtas niyo po kami. I personally would like to thank, Lord, the legacy of my parents who brought us to Christ, who brought us to the church, para kami po yung makapakinig ng gospel. I would like to thank the legacy of the late Ma'am Liznar, who shared to me your gospel. I would like to thank, Lord, our Bishop Freddy De Vega, who trained me well into the ministry, who showed a good example so that I too can be inspired, may be inspired to become a soul winner. Panginoon, sana ito po maging tibok ng puso namin na bilang gumamit po kayo ng mga tao upang kami maligtas, magamit din po kami, Panginoon, upang ang ibang tao ay maligtas. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.